Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Welcome sa isa na naman pong edisyon ng ating kwentuhan. Sa pagkakataong ito, makakausap natin ilan sa mga reporters na nagko-cover sa Malacanang upang kumustahin kung ano nga ba ang naging coverage nila isang taon magmula nang maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pwesto. Unahin natin na ipakilala sa inyo ang kasalukuyang Malacanang reporter mula sa Daily Tribune. Walang iba kundi si Miss Tiziana Piatos. Welcome sa ating kwentuhan. Hello! There we go! How did you start as a reporter? Anong nagtulak sa iyo para pangarapin mo na pasukin ng industriyang ito? Bale, nag-start ako nung college kasi mass communication graduate ako sa Ateneo de Davao nung 2016. And then, supposed to be, I don't have any plans of being a journalist kasi plano kong mag-venture into another career path after hindi naman related sa communications department or something like that. Kaso ang nagpursue sa akin, nag-push sa akin rather na maging journalist is yung journalism teacher, professor ko. So ayun, hanggang sa after graduation, naghanap-hanap ako ng opening sa kahit sa Davao lang kasi I graduated sa Davao, di ba? So naghanap ako ng opening sa local media lang doon sa Davao. And ayun, luckily na-hire ako sa Edge Davao sa sa city namin. And then after that, biglang pumasok si Duterte noon. Naging president na siya noon. Tapos nagkataon na inoferan ako ng trabaho sa PCOO, sa Presidential Communications Office, as his transcriber and writer. So, ayun, tuloy-tuloy siya na naging stepping stone ko rin yun siya hanggang sa good for 5 years na nandun ako sa PCO. Naging stepping stone ko siya na maging bumalik sa journalism industry, but this time sa national na. So ayun, after that 5-year stint sa PCOO, nag-apply ako sa Manila Times as a business reporter for 3 months lang. So super short lang yung ko doon. Tapos ayun, biglang lumipat ng Tribune as a business reporter. Tapos lumihis ako sa Malacanang na part na. So, ayun. Kumusta naman yung naging short stint mo sa Davao? Ano yung mga coverage na madalas mong napupuntahan doon? More on the president din. President, and then City Hall beat, and then police beat din. Okay. Doon sa mga beat na nahawakan before, para sa'yo, ano yung pinakamabigat at that time na nandun ka sa Davao? Talaga yung president si President Duterte talaga dati. Kasi, di ba, kilala siya for yung masyadong mahaba yung speeches niya. Oo. Tapos hahanapin mo talaga yung yung newsworthy talaga sa speech niya, and talagang puyatan. So from that on, parang nasanay na rin ako sa schedule niya hanggang sa tuloy-tuloy na nagpupuyat na talaga. So ayun. Nung time na naging presidente si PRR, usually how long for you it takes na makabuo ng isang storya from the speeches made by the president? Ang pinakamatagal is 3 hours in just one article lang. Kasi kailangan kong Kailangan mo kailangan kong intindihin yung talaga yung sinasabi niya, kasi madalas napuputol yung idea niya, yung train of thought niya, tas magja-jump na naman siya sa ibang topic. So, ayun, maghahanap ako ng context for that. So, ang ginagawa ko is magtatanong ako sa mga senior na reporters sa Davao na nakakaintindi talaga kay former President Duterte that time. So, ayun. When was the time na naibigay sa iyo yung palace beat? So, ano yung first coverage na nagawa mo as a reporter covering
Malacanang? First coverage ko as an MPC or Oo. Siguro nung time na naging part ka na ng Malacanang Press Corps. Actually, hindi ko na talaga maalala talaga na kasi puro remote ako that time. Pero the clear talaga, yung clear memory ko is yung nag-Indonesia kami, yung sa ASEAN. Okay. So it was recent lang din, no? Parang mga tama April or May, no? May. So wala pa isang buwan as MPC. No? So anyways, how is it covering ASEAN? Medyo chill siya in a way na kailangan ding magpuyat kasi lahat almost every coverage nung nangyari sa ASEAN is puro closed in lang. So which means not open for the media. So ayun, mag-aabang lang kami ng statement from Presidential News Desk, tapos may times na madaling araw na nila nasa-send or gabi na late at night kung kailang sarado na ang dyaryo. So kailangan ibabato Agad. online yung spots. Agad. Yun lang naman. With the so ayun, what are these memorable coverage na nagawa mo as part na ng Malacanang Press Corps? Memorable so far is yun pa rin yung ASEAN sa ASEAN pa rin so far. Kasi yung sa amin naman is hindi kami nakapag swab or antigen at all that time. Tapos yung mga nandun sa chartered flight ni BBM is medyo unfair lang sa part ng PR1 na bakit sila daw na hindi nakapag swab test nakalapit ng kay BBM that time. So ayun lang. So, meron bang times na burnout ka rin covering the president, nakaramdam ka ng pagod at all, parang gusto mo nang bumitaw? Oo, nababurnout din ako at times. Kasi masyadong maraming stories in a day na pwede mong gawin kay BBM. On top of that, kasi tatlo yung beats ko, which is DOF pati BSP. So, yung nakaka-burnout dun is kailangan ko pa ding mag-crunch ng another data from my other beats, which is math-related. And then, weak pa naman ako sa math. So, ayun, parang nakakapagod na din on my part na pinapag-full-time na ako as MPC, tapos may business beat pa ako. Pero so far, tolerable naman siya. It's not naman yung so far na hindi pa masyadong sagad to the bones yung aking burnout. Nakakahanap naman ako ng other ways of coping up with the burnout kahit paano. So with the ASEAN coverage, what are the preparations na during that time? Preparations from the visa kasi pina-prepare kami ng visit visa sa Indonesia even if supposed to be siya. The free dapat, di ba? Hindi required yung visa for dapat visa free, pero iba yung case namin kasi related sa work, so kailangang mag-file ng working visa or visit visa rather for that one, and then kailangan ding mag-prepare ng documents like travel documents na kailangan para hindi ka ma-offload sa immigration if ever, and then yung pocket money mo rin kailangan prepared ka rin just in case something happens din. Plus yung travel insurance mo rather, additional travel insurance din kailangan mo just in case na magka-COVID ka sa ibang bansa or magkasakit ka, God forbid. So ayun, so far nothing happened naman na negative sa amin that time. Ayun lang, medyo siya, naghahabol talaga ng documents. Yung time na nagpunta ka ng Indonesia, magkano yung pocket money? Masyado ng personal. Magkano yung pocket money na hinanda mo for the coverage sa Indonesia? Siya, around 30,000 including na yung hotel at for siya, for 5 days. So kung i-convert natin 30,000 pesos. I-convert natin into Indonesian rupiah. So it's actually 8 million. 8 million Indonesian rupiah yung pang. Mahal kasi bilihin. Milyonaryo ka doon. Masyadong mahal. I do not know how Indonesians can afford those items without
great amount. And eto, ano yung mga adjustments naman na nagawa mo, yung ginawa nung nag-start ka na mag-cover sa PALS? Medyo marami na rin kasi one is yung kailangan ko na mag-live tweet ng mga which is hindi ko talaga nagawa dati pa talaga. Like, including sa Business Beat, hindi ko talaga siya nagagawa kasi hindi naman required. But since nasa MPC na ako, covering Malacanang beat, given na na talaga magla-live tweet ka, dapat mag-multitask ka na yung tenga mo nakikinig dun sa speaking sa resource persons while nagti-tweet ka, dapat mabilis yung pagta-type mo. Tapos ayun din yung balik na naman ako sa swab sessions kasi yung sa previous admin nasanay ako sa sa RT-PCR. Tapos, ngayon, balik na naman sa dati na kailangang pagpapasundot ng ilong from time to time, especially kung sunod-sunod yung coverage ni Presidente. Yun lang naman. Tapos, kailangan ko rin ulit mag-adjust sa writing style ko. Kasi yung writing style ko for Business Beat is masyadong technical compared sa national beats, especially sa sa presidential coverages. Kasi kung sa Business Beat, okay lang if hindi masyadong in layman's term kasi talagang iba yung technicalities ng terms nila. Di tulad nung sa national na okay lang na layman's term i-make sure na iintindihan ng ordinary reader, especially ng at least mga bata, ganun. Yun lang. So far, ay nga ba, hindi ko ito matatanong. Kung hindi ko ito matatanong sa'yo, since maybe Ma'am Tina can answer this. Ayan, na-reveal na ko sino yung guest natin mamaya. Tatanong ko sana to kung how was the Palace reporters during the first 100 days ni PBBM. So, ano na naman yung ginagawa niyong bonding time with other Palace reporters every time na matatapos kayo ng isang presidential coverage? More on food talaga kasi minsan may mag-aaya na may pagkain sa press briefing room or sa press area. Oo. May food, may mag-aaya. So ayun, ganun na siguro yung bonding time namin na after coverage, food agad. Kain lang, ganun. Okay. So, aside sa Palace, ano na yung pinakamabigat na assignment na nahawakan mo? So far, dahil nabanggit mo na rin yung assignments mo, which is BSP and DOF, masasabi yung between those two, mabigat ba siya parehas? Or mas mabigat ba yung DOF? Or mas mabigat ba yung BSP? Mas mabigat ang BSP for me. Kasi, maraming technical terms na kailangan kong intindihin para maging tama lang yung yung pagsusulat ko. Kasi masyadong technical. And then, kailangan ko ding as much as gusto kong i-translate siya into layman's term, pero hindi ko pa talaga kayang i-translate into ordinary terms na kayang intindihin ng ordinary person lang. Kasi ayun yung mga hindi ko talaga siya translate kung ano ang effect ng rate hike sa ordinary person or anong effect ng inflation aside sa pagtaas ng prices, na anong ginagawa ng BSP to tame inflation. Ang hirap into ordinary terms lang. So far, dahil na hawakan mo na ang Palace, nahawakan mo na rin ang DOF at saka BSP, ano pa yung mga gusto mong i-cover na assignments? Personally speaking, mas gusto kong gusto ko na ring hawakan ng VP side. Yun na lang ang hindi ko nahahawakan ever sa sa buong career ko sa journalism, as a journalist. Hindi naman sa just because si VP Duterte yan, pero ayun lang, parang napaisip lang ako naiisip ko lang minsan na ano kayang difference between Palace and the VP in terms of coverage. Ano kayang difference? Ano kayang
major difference between the two aside sa different speaking heads, anong ginagawa ng OVP on its part as an agency, or ano yung ginagawa din nila aside sa satellite offices nila. So, yun lang. So, merong curiosity on your part kung ano yung mga activities na ginagawa nila. So, ano yung pinakamahirap na presidential coverage na nahawakan? Siguro yung sa previous admin siguro na yung sa term ni PRRD na yung sa Jordan kasi may doon si PRRD dati na talagang may adjustment sa time zone. Oo. Aside sa adjustment sa time zone is may language barrier din between the speaking heads. Okay. More on Arabic side sila. Tapos siya yung kailangan kong intindihin din yung technicalities ng mga din nila, yung agreements ng dalawang leaders that time. Yeah. So ito siguro panghuli na lang. Ano yung advice na maibibigay mo for journals, for journalists, for our colleagues, and also to the aspiring ones who will cover the palace for the first time, and also those who aspire to cover the palace? It takes time and learning. It takes time to learn the schedule din talaga. Yung kailangang anuhin mo yung schedule, intindihin mo yung schedule ng presidente. Kasi, syempre, presidente yan. Magugulat ka na lang na sunod-sunod yung mga coverage mo. So, ayun. Kailangang galingan mo din yung pagsusulat. At, ayun, kailangan mo lang talaga na patunayan na kaya mong matuto sa journalism world, kung paano magsulat. Yun lang. Maraming salamat, Tiziano Piatos, ang Palace reporter ng Daily Tribune. And this time, kakasama natin ang senior reporter ng Manila Times. Walang iba kundi si Miss Cristina Maralit. Hi, Ma'am Tina. Welcome po. Hi, Gab. Long time no see. Yes, tagal na natin din nakikita. Anyways, Ma'am, simulan po natin sa paano kayo nagsimula as a journalist? Bakit journalism yung yung gusto niyo yung tahakin? Napili ko. Oo. Mainly influence ng father ko because he was a journalist before he entered the military service, pre-martial law, and then yun, tapos naging spokesperson siya ng then Philippine Constabulary and Philippine National Police. So naturally, growing up, lagi akong napapalibutan ng media personalities, mga journals, pag tinutambay ako sa office niya sa Philippine Public Information Office. So yun, actually, I really wanted to become a doctor growing up. Kaso nga, sinabi ko, since I grew up being surrounded by journalists, nasway yung hilig. And then, I just realized mula nung bata ako, mahilig akong magsulat kahit essays, letters, mahilig ako yung mga ibang bata nanonood, mga children shows. Ako gusto ko madalas news, mga ganon. So, kumbaga, na-ingrain na rin siguro from a very young age hanggang nung nag-college ako nung nag-major na ako sa journalism sa UST. By the way, Ma'am, saan kayo nag-start and ano yung unang beat na hinawakan? Sports. Kasi nung college ako, naging part ako ng school paper, yung The Varsitarian. Tapos, sports ang tinover ko noon until gumraduate ako. So, from 1999 until 2015, nasa sports, 2018, nasa sports beat ako noon. And then, eventually, saka ako napunta sa politics. So, bale saang media outfit una kayong pumasok? Una, from 1999 to 2015, sa Manila Bulletin. And then, umalis ako ng Manila Bulletin, nagpahinga muna ako sa net. And then, eventually, nagkaroon ng short-lived na buhay, yung Sports Illustrated Philippines for what? So, I handled that for 1 year, from 2016 to 2017. And then, 2017-2018, medyo nag-corporate ako, startup company siya na for a mobile news app. So, I handled yung mga vetting ng mga news sources nila doon, and I did a little writing until eventually I was recruited sa Daily Tribune. And tas yun na, nung paglipat
galit na galit ko din ako nag-politics. Mm. Hanggang ngayon. So, ayun ma'am, nung time na nalipat kayo sa Tribune, ano yung assignment naman this time since nag-start na kayo? Malacanang. Politics? Malacanang kagad. Malacanang na ako noon. Tapos on the side, defense beat din. Defense, PNP, DILG, and some ad hoc stuff. But mainly Malacanang. Kumusta nung time ni PRR? How is he, kung sa inyo, in the perspective ng mga nasa Malacanang press corps, how would you deal with the schedule of the president? Ako personally, it was, at first, siguro first month or two, parang culture shock. Kasi una, syempre diba, from sports, napunta ako sa politics, tapos presidente, agad yung kina-cover ko. Tapos, medyo unorthodox yung working style ni former President Duterte. Hindi rin ako sanay sa working hours niya kasi it's common knowledge naman na most of yung coverage namin kay PRRD noon nagsistart hapon, matatapos late at night, minsan aabutin ka pa ng madaling araw. So nag-iba yung body clock, and then yung talaga, basta iba lang sa nakasanayan ko, ganun. And although approachable naman si former President Duterte, I didn't, at least ako, nung panahon na nandun ako, kasi nung na-assign ako doon, medyo second half na ng term niya, diba? I didn't really get that too much of a chance na talaga to speak to him na talaga ito harap-harapan, But of course, sa mga events niya, official coverage sa palace and even out of the country, nakakasama naman tayo and nakakasalamuha naman na Mr. Presidente. And yung sa akin parang during those time, kasi bagito ako sa palasyo, parang starstruck din kasi diba, presidente na yan hindi na yan atleta or sino mong sports personality na katulad dati na nakover ko. This is the leader of the land, and I got to see, I guess, his side as a leader, and on the other hand, I got also to see him as a father and as a head of the family. Kumbaga yung more human side niya rin. So, yun. It was very interesting covering President Duterte, to say the least. So, nung time ni PRRT, ano yung first coverage na napuntahan niyo? Yung talagang malakihang coverage was his visit to Jerusalem, to Israel. Yun. So, 2 weeks pa lang ako sa Malacanang noon, and then I was sent to cover him sa Israel. So, it's one of my most memorable and one of my favorite coverages as a journalist. Hindi lang as a palace reporter, but in all my years in this industry, isa yun sa talagang sasabi kong nasa top ng listahan ko. Okay. Meron din bang instances na burnout kayo covering palace? Na burnout? Yeah. Like I said, kasi trabaho naman yan eh. Ginusto natin itong trabaho to. So, we have to take the good with the bad, diba? Na may mga hazards of the job naman talaga. But yung, like tulad na sinabi ko talaga, yung unusual working hours talaga when you're covering the president. And in this case, former President Duterte. Kasi iba kasi talaga. Usually yung coverage namin mag-uumpisa ng late afternoon, and that will go on into 4 hours. Nagtatapos ka, alas 10, alas 11, kung mamalasig ka, madaling araw pa, lalo na kung out of town. Pero kung sabi ko, kasama sa trabaho yun, and kasama sa trabaho ng pagiging mamamahayag yun. Kasi diba, ang trabaho natin is to inform the people, and you just have to take it with a grain of salt, and lagi sasabi sa sarili ko, gusto ko to and diba, yun yung pinaka-servisyo natin sa publiko, kasi tayo yung mata saka tenga ng mamamayan. And in this case kasi we're covering the president, and it's our duty to let the people know, diba, kung ano ba yung mga polisiya, programa ng Pangulo, diba, and kumbaga ipaalam natin sa kanila kung ano yung mga nangyayari. So, yun, yung burnout, hindi mo maano yun pagdating ng day off mo, itulog mo na lang, tapos kinabukasan, balik laban na ulit. Oo, kasi ito yung trabaho natin diba, ginusto natin to, pinasok natin to. So, alam naman natin na wala talaga tayong mga fixed na oras, diba, lalo na sa pagkuha ng balita. So, yun, hindi naman tayo tatagal
magtatagal kung hindi tayo passionate, kung hindi talaga natin gusto yung ginagawa natin. So, at this time naman, nung time na naupo na si President Marcos, how was the first 100 days? First 100 days. Ito din na sinabi ko kanina, shock na naman. Kasi diba, from working late, starting work late in the day, ngayon, Umaga na ulit. Sobrang aga naman. Sobrang aga naman. So, sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa mga kasama ko sa MPC, sa Malacanang Press Corps. Pag halimbawa may schedule si PBBM ng umaga ng 9, 10 a.m. So, yung pull out namin from the press office ng 6, 7 a.m. Lagi ko sinasabi sa kanila ng mga unang first 2-3 months. Ito para may jet lag. Mm-mm. Kasi yun nga, di ba, nakakapanibago from hapon, gabi, biglang umaga, tapos, Pero, it's what the main difference siguro na masasabi namin from the past administration to this one in terms of coverage sa palasyo, no? Kasi, di ba, si Presidente, he opted not to appoint a spokesperson. Gusto niya, siya yung magsasalita. Siya mismo yung magpaparating ng mga gusto niyang sabihin sa ating mga kababayan. So, yun, that's one major change, major welcome change sa amin. Kasi, diba? Kasi alam na natin kung may tagapagsalita, maaaring may kulang, maaaring may sobra. At least ito, pag narinig natin na siya talaga, alam mo na, I guess it adds to the credibility when you're writing your story because you're directly quoting the president, diba? And then, kasi first 100 days talagang, it was more of a getting to know you pa talaga, yung relasyon ng media covering PBBM and him. But as far as yung coverage sa kanya from the day he took over to this very minute, at least in my experience, wala namang hirap, approachable naman, accessible naman, and yung CEO naman, Presidential Communications Office, has been very helpful naman sa aming coverage by PBBM. We all know that President Marcos has the most number of foreign trips. In just 1 year pa lang yan, ha? Ano yung masasabi niyo na pinaka-productive kayo sa MPC with all those foreign pinaka-productive in all those, mahirap kasi iba-iba rin naman kasi yung mga ganap pag may biyahe siya. And ako kasi, sa amin kasi sa Manila Times, 2 kaming palace reporter, so salitan kami sumasama sa biyahe. And ako, so far, ang samahan ko pa lang is yung biyahe niya sa Belgium and itong recent niya sa Washington DC. Kung ang pagbabasehan ko yung 2 biyahe na yun, ang pinaka-napagod ako yung sa Washington DC. Kasi ang dami talagang mga engagements ni Presidente doon. And sunod-sunod na halos swerte na kaming nag-cover sa kanya. Swerte na ako nakakatulog kami ng 3-4 na oras. And I guess because it's the US, so, it's there are a lot at stake there. I'm guessing. So, kapag natatapos naman yung coverage ninyo sa Malacanang, ano yung usual na bonding time ninyo sa MPC kayo mga nasa Malacanang? Ay, nako, during or after coverage, ang bonding talaga namin kumain talaga, mag-aambagan kami, papabili kami ng fishball or ice cream or kung anong maisipan namin. Talagang bukod pa dun sa dun sa catered na lunch namin sa press office, talagang in between those may talagang ambagan kami. Yun ang pinaka-bonding namin talaga, kumain. And we get to put our feet up and let our hair down, relax. Tapos minsan na kahit tapos na yung coverage or akala namin tapos na yung coverage, biglang may ilalabas na statement yung palasyo, biglang may breaking news. So, yun, sige, habang nagme-merienda, balik sa computer, sulat ulit. Ganyan. Sabi ko nga kasi, itong presidente na to, si PBBM, sa dami ng engagements niya, sa dami ng mga personal niyang pinupuntahan na events. Ngayon, wala kaming masyadong opportunity to really bond outside the press office. So, yun na lang. Pag sa press office, merienda, nood ng TV, kulitan, gano'n. And I'm very proud that we are a tight-knit group, that we are a close group na syempre, iba-ibang media entities kami, di ba? At the end of the day, sabihin natin, mga, hindi naman karibali, but competitors pa rin naman. But, we still find time to gel as
close friends, as parang pamilya. Ganun. And tulungan din sa coverage, lalo na pag yung coverage full. So yun, hindi mo naisipin yung scope, kung sinong mauuna most of the time. Kasi ang naman dito, ang main goal dito is to inform the people, to bring the news to the people. So the more na magtutulungan kami sa coverage, the more na mas marami kaming taong marireach, diba? Pagdating sa mga balita, sa mga nangyayari sa loob ng palasyo. So, ayun, since aside sa Palace, meron na ba kayong coverage na masasabi nyo sobrang bigat talaga? Personally, ito na talaga yun eh. Kasi pag naging Palace reporter ka, ito na yun eh. Diba? Kasi presidente na, the highest official of the land, diba? Ito na yun eh. Kaya siguro, I guess, ang masasabi na natin dab dyan kung mabigat, ako personally, yung kapag if you find yourself slipping and yung minsan, kasi lahat naman tayo, di ba, may mga biases tayo, di ba? May political leanings din naman tayo. With the past administration, even this one, yun siguro yung pinaka-challenge. Na yung kapag nagsulat ka, you have to remain objective na isiguraduhin mo na yung tono ng sinusulat mo, it's without biases. Na, alam mo yun, and lahat naman tayo, may kanya-kanya tayong personal, di ba, na opinion. And ako, admittedly, sometimes, from then until now, kapag may mga nilalabas na polisiyang gobyerno, di ba tayo, may mga opinion tayo tungkol dyan eh, but we must not let, our opinions overpower our objectivity when putting out news, diba? Pag nagsusulat tayo ng mga piyesa natin, mga artikulo natin. Kasi as journalists, ang duty natin is to inform the people and not to throw down our opinions down the throats of our readers or our consumers, kumbaga, ang ating mga balita. So yun ang pinaka-challenge, yun yung masasabi kong mabigat na kapag yung to remain objective whenever I write. Yun yung mabigat. Aside sa Palace, meron pa ba kayong ibang gustong ma-cover? Yung masasabi nating dream coverage nyo talaga? Dream coverage ko? Mahirap sagutin yan Ako kasi, I'd like to think of myself as a loyal soldier and my editors are my commanders. Alam mo yun? Diba? Sa trabaho to, dapat kusang ka iba to. Dapat ready ka lang anytime eh. Diba? But siguro, kung meron akong gusto na yung makakover ko talaga, siguro sa West Philippine Sea. Kasi yung nasa defense beat ako, hindi ko nagawa yun, hindi ko nakasama sa mga dating kasamahan ko yung pagpunta nila sa malapit o sa Palawan Islands o sa may WPS. Yun, gusto ko yun. Gusto kong maranasan na yung na mapuntahan ko ano yung sinusulat ko lang dati. Yung parang, gusto kong makita, parang anong meron dun sa area na yun, kung bakit. You get what I mean? Parang siguro challenge. Kasi diba, may totoo ba yung mga nababalita na talaga may mga harassment pa rin ba or may mga paikot-ikot pa rin ba doon ng diba, yung mga kaagaw natin. Siguro kung mabibigyan na pagkakataon, siguro I would want to do a documentary, siguro stay there for a while and do a human interest story siguro sa mga kababayan natin na doon nakatira, parang to immerse myself na that's my dream. So, eto, di ko pa natatanong to. Paano kayo nagpe-prepare on those presidential coverages? Una kasi before, let's say for this particular day, mga media advisory of events ni Presidente. Beforehand naman yan, meron na yan. So, we do a little research about it, kung ano ba yun, diba? Tapos kung may foreign trip naman, may briefings naman yan, bago umalis si Presidente. So, bibigyan ka ng background or then on our own, mag-research na rin kami kung ano yung mga kaasahan namin na mangyayari pagdating doon. So that at least hindi kami aasa sa press releases or sa interviews lang with the president or with the PCO. Ano lang talaga kailangan lang talaga wide reader ka din. Alam mo, babasahin mo rin yung competitors mo, tapos basahin mo rin yung mga dating storya mo na related din sa
bago isusulat mo para may backgrounder ka. Ganun. Ako kasi pag-gising ko sa umaga, una kong tinitingnan Twitter or mga news sites. Titingnan ko kung may na-miss ba akong storya, kung meron ba akong hindi nasulat. And then, nakikinig din sa radyo para kung may bagong issue na kailangan ng reaksyon o ng statement ng palasyo, then I know na pagdating ko doon, ipapatanong ko agad. Hindi agad ako ng reaction. When you're covering Malacanang, hindi pwede yung tamad kasi, you're covering the president and it's all about policies. So, kailangan, alam mo, alam mo yung nangyayari sa hindi lang sa Philippines, but sa ibang mundo kasi diba yung mga diplomatic relations natin and how it's going to affect us. Diba? So yung mga ganun. And basta, dapat nasipag na talagang, kasi ang palasyo din naman, hindi lang naman yung office of the president, ang dami rin department, ang dami rin attached offices na nakakabit sa palace. It's not just the president we're covering. Andyan yung executive secretary, yung sa PLLO, yung sa legal, and then andyan din malapit yung BBM, yung Presidential Task Force ng Media Security, climate change, madami. So, talaga, dapat alam mo, hindi ka lang nakatitok dun sa Office of the President, ang dami rin kapitbahay na opisina. So, inaalamin mo kung ano yung mga latest sa mga opisina yun. Ganun. Siguro ito, last na lang. Ano yung maibibigay ninyong advice o sa mga aspiring journalists and also with our colleagues na ma-assign sa Malacanang? To the aspiring journalists, una, you have to ask yourself if it's really the path that you want to take. Kasi baka yung iba gusto mag-media because of nakikita nila, diba, yung mga reporters, yung mga anchors sa TV na nakakala nila, it's all glitz and glamour, na nakakala nila pagpasok nila sa trabaho to, instant fame, diba, instant popularity. But it's not that, blood, sweat, and tears, and a lot of hard work and passion, kung depende na rin siguro kung saang entity ka, but yung sa buhay ngayon, hindi ko yung sweldo sa media. Ako lang sa case ko lang, sa dog food pa lang ng mga alaga ko, malaking, porsyento na sweldo ko na pupunta sa kanila eh. Alam mo yun? Yun, I mean, kidding aside, you just ask yourself if this is really the path that you want to take, diba? And it's not going to be easy, especially if you want to really make a name for yourself in the media industry. You're not going to be, a Corina Sanchez, a Jessica Soho, overnight, ganun. It's not like that. Pangalawa, kung talagang pag napagtanto nyo sa sarili na ito talagang gusto nyong as a career, huwag tamad. Be wide readers. It's not enough na you have a journalism or a communications degree. It's not enough na marunong kayo magsulat, magsalita. Go out there. Kasi ang totoong balita, wala sa loob ng classroom. Wala yan sa Google Friends. Wala yan sa social media. You have to be out in the world and just live. Kasi kailangan talaga marunong ka how to navigate your surroundings, how to navigate life, and yun. Tapos, sa mga kasamahan natin na eventually siguro mapupunta sa Malacanang, unang-una, wag yun yung ego natin. Kasi baka sabihin na, porque you're going to be covering the palace, yabang ka na, porque presidente na, whatever. Hindi rin madali. Makisama sa mga kasamahan na nauna na doon, and be respectful always. Be professional. Yun naman, bottom line. Be professional. And tayo, meron tayong code of ethics in journalism. Basta wag tayong wag tayong sasaliwa din sa ethics natin, sa profession na ito. You'll do good. You'll do good. And kaysa ang beat man yan, kahit, hindi sa presidential beat kung saan man tayo ma-assign. Yun lang. Ako gusto na sabi, professionals lang dapat tayo. Kasi kaya nga tayo fourth estate, diba? Because we must hold ourselves up to a certain degree of accountability and professionalism and yung credibilidad natin. Yun ang
pinaka-importante sa atin, sa trabaho. So, yun. So, ayan, with that, marami pong salamat, Ma'am Tina, and hopefully makasama ka Thank you, Gab. Pasensya makasama pa kita na. sa marami pang episodes natin. Ay, anytime. Oo. Sorry, Pero, ilang beses tayong na-postpone. oo nga eh. Alam mo naman, Napaka-busy. ating trabaho. Diba? Bukod kasi sa Malacanang, alam mo na, may press club pa tayo. So, talagang yung oras natin, hindi natin hawak. Oo. But, thank you for thinking of me na para makakwentuhan mo. Sana yung mga listeners mo may napulot kahit pa paano. Thank you, ma'am. And with that, pwede niyo pong pakinggan ang episode na ito ng Kwentuhang Random the Podcast sa Spotify, Radio Public, Google Podcast, Pocket Cast, and Player FM.